Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kaibigan at mga kapatid. Welcome na naman sa gabing ito sa muli nating pag-aaral sa mga salita ng Diyos. At kumusta po kayong lahat? Nawa ay nasa mabuting kalagayan ang bawat isa po sa atin habang tayo po ay magkakasama na naman sa pag-aaral sa mga katotohanan na nagmumula sa banal na kasulatan. At once again, ate pong makakasama ang ate pong nag-iisang partner, Brother Bernard from Tigbinan, Camarines Norte. Kumusta po kayo dyan, kapatid? Magandang gabi po sa atin po at sa inyo din po, brother. At ito po, sa gabing ito ay narito tayo muli upang magpatuloy sa programa po dito sa ating live na ginagawa gabi-gabi. At sa tulong ng Panginoon ay narito po tayo sa maayos na kalagayan at tayo po ay magpapatuloy sa sinasagawa po nating programa po. Yun lang po at magandang gabi po at sa lahat din ng nanonood po. Okay po, salamat po, Brother Bernard. At Opo, hindi po tayo nakapag-live kagabi sapagkat opo. hindi tayo nakapasok doon sa ating pinasukan na kung saan doon po tayo nag-live. But this evening, salamat sa Panginoon sapagkat kahit papano nakagawa po tayo ng paraan at nagawa po natin na makapag-live sa gabing ito upang patuloy po nating ibabahagi ang mga salita ng Diyos. At welcome po kayong lahat mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Kahit paman ang ating pong mga Hello po. Hello po. okay po ba, Brother Bernard? Hello po. Hello, hello, hello. Hindi ko po marinig yung audio niyo po. Hindi niyo po ako marinig. Hello po. Pacheck na lang po ng ng mo, ng audio mo, Brad. Okay naman po dito. Yung audio Sige ko, po, check ko okay lang. po. I-check ko po. Narinig ko na po. Kaso Sige po nawawala. yan. Okay, okay. Okay na po. Wait lang. Wait lang po. Hello. Yan, okay na po, okay na po. Narinig na po kita, brother. Ayan, okay na po. Sige, sige po. Tayo po muna ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Ang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat ng inyo pong kaharian ay nasa dako ng mga kalangitan. Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Sa gabing ito, maraming salamat sa inyo pong gabay at patnubay sa buong araw. At narito po kami sa gabing ito. Una sa lahat, patawarin kami sa aming pong mga kasalanan, sa amang kami nasumpungan na nagkasala, sa isip, sa salita at sa gawa. Naway inyo po kaming patawarin upang ang aming pong mga panalangin ay makakarating po sa inyo pong luklukan ng awa. At sa gabing ito, ang aming kahilingan, amang banal,
Ipagkaloob nawa ang inyong pong banal na espiritu, ang kaalaman, karunungan, kaunawaan sa inyong pong mga mahiwagang salita. Ipagkaloob nawa sa inyong pong mga abang na lingkod upang maipahayag ang inyong pong mga katotohanan. Ganon din ang aming pong mga sumusubaybay, mga kaibigan po namin, ipagkaloob ang unawa upang maunawaan ang kanila pong mapapanood at maririnig sa gabing ito. At kami pong dinadalangin sa inyo ang may mga karamdaman, pagalingin po sila amang banal. At sa gabing ito, ibinabalik po namin ang kapurihan sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagkikinig sa aming pong mga dalangin. Ang lahat ng ito ay aming pong lubos na pinapasalamatan at inaasahang matanggap sa pangalan ni Hesukristo, na aming personal at tagapagligtas. Amen. All right. Tayo po ay dadako na, Brother Bernard, sa ating Opo. pong pag-aaral. Ito po ay patungkol sa buhay ni Jonas or Jonas death. Okay? So, para maunawaan pa po natin ng malalim ang topikong ito, ating pong ibigay ang pagkakataon sa ating pong partner. Magandang gabi po sa atin pong lahat at sa inyo din po, brother. Okay naman po ang audio ko po. Yes, loud and clear po, brother. Okay po. Ayan po. Magandang gabi po sa atin pong lahat. At ngayong gabi ay ating bibigyang pansin ang pag-aaral o pagtalakay po dito kay Jonah o kay Jonas na atin pong nakikita dyan sa Biblia. At napaka-ikli lang ng aklat po ng Jonah. Pero napakahalaga ng nilalaman po ng aklat po na ito sapagkat sa pag-aaral natin sa gabing ito ay dito natin titingnan yung tipolohiya po or yung na nakasentro po kay Jesus Christ. Ito po ay Christocentric typology. Pag pinag-aralan natin ang buhay ni Jonas dito. At ang pag-focus natin dito ay dun sa konsepto na si Jonah ay nilamon ng Yes. malaking isda. At dito natin aalamin kung si Jonas ba talaga ay namatay o hindi namatay dun sa loob ng isda. Kasi samot-sari yung komentary. Oo At nga po, brother. opo, Kasi may nangangaral din na si Jonas daw ay hindi daw namatay doon sa loob ng isda, sa loob ng tiyan ng isda. At meron namang nangangaral na si Jonas daw ay namatay. So para maklaro ho natin, malaman po natin kung anong status sa buhay, sa kalagayan ni Jonas. So ipagpatuloy niyo po, brother. okay po. Yan po. Yan po ang pag-aaralan natin ngayong gabi patungkol kay Jonas kung namatay or hindi. At titingnan natin at kung kaya ba siyang lamunin ng isda na sinasabi dyan sa Biblia. At titingnan natin kung ano yung mga samut-saring naging tradisyon patungkol dito kay Jonas. At alamin natin yung biblical truth versus dun sa traditional about kay Jonas or sa tradition about dun sa Yes. kwento ni Jonas. Aalamin po natin yan using the Bible at sa context po nito. Kaya ngayong gabi ating pag-aralan po ang Jonas death or kung namatay ba talaga si Jonas. At ito po ay Christocentric typology. Kay Kristo po ang pinakasentro ng pag-aaralan natin dito. Kaya pag pinag-aralan po natin ang buhay ni Jonas, ay pag-aaralan din natin si Jesus Christ dito sa aklat niya. Pero wala dito si Jesus Christ, hindi siya nababanggit. Pero pag pinag-aralan natin ang aklat ng Jonah, makikita po natin yung biblical truth about Christ. Sapagkat kung maalala nyo, ginamit ni Jesus Christ ang nangyari kay Jonas kung paano rin po ang anak ng tao ay sabi ni Jesus Christ, kagaya po kay Jonas na mayroon pong 3 days and 3 nights na si Jonas po ay nangyari sa kanya. Nung siya po ay lamunin ng isda. At siya po ay sa loob ng 3 days and 3 nights ay nasa loob ng belly of the fish or yung sa loob po ng isda. At yan yung pag-aaralan po natin sa gabing ito.
Sabi nga po dito sa slide, sabi, was Jonah died or alive in 3 days? What type of sea creature swallowed Jonah? Ito ang sasagutin natin sa pag-aaral na ito. Si Jonah ba ay namatay or buhay sa loob ng 3 araw? At anong uri ng sea creature yung lumamon dito kay Jonas or kay Jonah po? Yan po ang ating alamin dito sa pag-aaral po na ito. At sabi dito, which was the miracle in the story of Jonah? The fact that he survived for 3 days in the belly of the fish, or the fact that he was resurrected after dying for 3 days in the belly of the fish? Ito yung titingnan natin kasi may dalawa pong tradition or mga commentary about kay Jonas na sinasabi ng iba, uh, si Jonas ay nabuhay sa loob ng 3 araw. Yun ay miracle daw, sabi nila. Sabi naman ng iba, si Jonas po ay namatay doon po sa belly of the fish at merong miracle na naganap. Yun po yung resurrection o pagkabuhay ni Jonas mula nung siya ay mamatay sa isda. Ito yung aalamin natin. Alin sa dalawa ang tama po? Or alin yung sa dalawa ang totoo na tinutukoy sa konteksto po ng aklat ng Jonas. Kaya atin yan titingnan at ayon nga dun sa pinaka-popular na kwento kung ating narinig na tungkol kay Jonas, sabi dito, it's been a long-held tradition that Jonah was alive in the belly of a whale or fish for 3 days and 3 nights before he was vomited out into the dry land. Kung maalala po natin, siguro ito yung popular na narinig natin about kay Jonas sa mga kwento kahit sa mga pambata na si Jonas ay kinain daw ng malaking isda or balyena at sa loob daw ng 3 araw ay buhay si Jonas doon at saka inuluwa po siya ng isda after po ng 3 days and 3 nights. Niluwa siya doon sa tuyong lupa ayon diyan sa kwento ng ni Jonas. At yan po yung popular na naririnig po natin about diyan kay Jonas. Pero alamin muna natin, sino ba si Jonah? Or si Jonas po, diyan sa aklat ng Jonah. Napaka maikli lang po ang pagtatalakay ng sulat diyan sa aklat ni Jonah, pero napakahalaga po ng kanya pong book or ng kanya pong aklat. Sino ba si Jonah? Basahin natin ang Jonas 1 verse 1 po. Kung sino ba si Jonah? Sa aklat po ng Jonah sa chapter 1 verse 1. Ano po ang sinasabi diyan? Tika lang po brother ha. Sige po. Sige. Kasi nawawala yung slide dito sa ko, screen ko. Okay. Sige lang po. Tika lang po ha. Anong sabi sa Jonas Uno-uno. 1? Ono. Basta ko na.
Hello, hello po. Hello. Binabati po natin ang ating pong mga kapatid na sumusubaybay. Diyan po kay Brother Alexis Gunaw Munda is watching. Thank you for watching. Kay Brother Nui Marinda is watching. Thank you for watching. Kay Nelfa Tumuling Piracho Guyo. Thank you for watching. Good evening mga brothers and God bless sa inyong pagpahayag sa katotohanan. God bless. God bless din po at maraming salamat sa inyo pong panonood. Antayin lang po natin ang ating partner at nawala po. Nawala po ating partner. Hello po, Naririnig. brother. Hello, hello. Audible Hello na po, po? hello po. Opo, malakas Okay, po. okay po. Ah, Hello. ibalik lang po natin. Ibalik na lang po natin, Brother Bernard, Sige po. doon sa binasa po na talata sa Jonas 1:1. Opo. Opo, doon na lang siguro. Basahin po natin. Ito po ang nakalagay, nakatala. Ang salita nga ng Panginoon ay dumating kay Jonas na anak ni Amitay na nagsasabi. Ayan po. Mapapansin natin kung sino ba si Jonas. Anak, saan siya galing? Malinaw po, siya po ay anak po ng anak po nito ni Amitay na binabanggit po dito sa Jonas verse 1 ng aklat po ng Jonas. Mapapansin po natin sino po ito si Amitay o ito pong pinanggalingan po ni Jonas ayon po dito sa aklat ng Jonas or sa Book of Jonas. Binigyan ng pansin na si Jonas po ay anak daw nung babae na si Amitay. Ang tanong, sino ba si Amitay? Sa Biblia po ay hindi na dinitalyeng maigi kung sino itong si Amitay, kung saan nanggaling po si Jonas. Pero ayon naman sa mga Hudyo or sa pagkakaalam ng mga Hudyo ayon sa kanila pong kasaysayan, sabi dito ng isang rabbi po ng mga Hudyo na si Rabbi Eleazar sa aklat po niya sa chapter 33 verse 2 ng sulat po ni Rabbi Eleazar sa kanya pong aklat. Sabi niya dito, owing to the power of charity, the dead will be quickened in the future. Tinuturo po ni Rabbi Eleazar, isa pong Hudyo, na sa hinaharap daw po ang mga patay ay muli pong mabubuhay or mareresurrect. At sabi niya dito, sa panahon daw po ni Elijah, na si Elijah ay isang Tishbite, sabi dito,
For he betook himself to Sariphat, and a woman, a widow, received him with great honor. She was the mother of Jonah. And they were eating and drinking his bread and oil, he, she, and her son, as it said, and he did eat, and he also. Ayon po dito sa Hudyo na si Rabbi Eleazar, si Jonah daw po ay anak ni Amittai, sabi doon sa Book of Jonas. At ito si Jonah ay anak po nitong babae na widow or balo po na taga Saripat. Yung babae po na hindi pinangalanan diyan sa aklat ng mga hari na si Saripat na tinulungan ni Elijah na babae na taga Saripat ay ito po ang ina ni Jonah ayon po sa mga Hudyo gaya po ng sinasabi ni Rabbi Eleazar. Sapagkat itong babae na taga Saripat, ito daw po ay si Amittai. Pero sa Bible, ang tinukoy lang na pinanggalingan po ni Jonah ay si Amittai. Pero sabi nga sa kasaysayan ng mga Hudyo ay anak daw si Jonah nung babae na taga Saripat po, na siyang si Amittai. Ayon dito sa aklat po ni Eleazar na Gerald sa translation ni Gerald Pride Lander noong 1916 sa version ng kasaysayan ng mga Hudyo po. At sinasabi dito na ayon sa mga Hudyo, naniniwala po sila na si Jonah ay anak nung balo na babae na taga Saripat na tinulungan po ni Propeta Elijah. Na siyang mababasa natin diyan sa kwento na tala ng kasaysayan diyan sa unang mga hari sa chapter 17, verse 17 to 24. Yan daw po yung anak ng babae na balo or widow na taga Saripat. Basahin nga natin yung 1 King chapter 17 verse 17 to 24. Yung background ng context sa pinanggalingan po ni Jonadab.
Hello po. Hello. Yan, sige po. Hindi ko Ilapit po kayo lang. marinig, brother. Ay, hindi niyo po ako marinig. Hello. Hello po. Narinig po kita. Tika lang nga, check ko lang po yung audio ko. Kayo po ang di ko po naririnig. Ganun po ba? Yung audio niyo po, di ko po marinig. Hello. Dali Malakas naman po. Hello po, hello. Ayan, brother. Narinig niyo po ako? Hello po. Hello po. Hello. Hello po, Brad. Ayan, naririnig na po kita. Hello po, hello po. Dali dali. Okay po, yan na po. Narinig ko na po. Nawawala po. Nawawala po yung audio. Hello po, Brad. Ayan po, okay na po ba? Okay po, naririnig ko na po. Ayan po. Hello. Opo, Sige po, narinig go ko po. ahead. Okay na po? Sige, go ahead na po, brother. Okay na po. So, Okay po. yun, okay na po yung ating binasa. Yung sa unang hari, 17 verse 17 up to 21. Okay po. Sige po, go ahead po, Ayan po. brother. Okay po. Magandang gabi po muli sa atin pong lahat sa nanonood. Pasensya na po sa technical problem. At ito po patuloy natin. Kaya talakay yung patungkol po kay Jonas, kung saan po siya galing. Na sabi nga po sa paniniwala ng mga Hudyo ay si Jonas daw po ay anak noong balo na taga Saripat po na tinulungan po ni Elijah ayon dyan sa First King o yung binasa po natin sa unang mga hari na tala ng nangyari po kay Elijah at doon po sa anak itong babae na balo po na taga Saripat na miraculous na yung bata po ay muli pong binuhay nito po ni Elijah diyan po sa kwento po na yan. At kung papapansin natin, isang miraculous event po yung nangyari diyan sa anak nitoong babae po na taga Saripat. Na ayon sa paniniwala ng mga Hudyo ay ito daw po yung pinanggalingan na ina na ni Jonas daw po o ni Jonah. Na ang pangalan doon sa Book of Jonah ay si Amitay o anak po siya ni Amitay. Ayon daw po doon or nanggaling kay Amitay pero hindi tinukoy yung yung mismong mother nito po ni Jonah kung sino ba talaga. Kaya kung ating aalamin sa Biblia sino ang pinanggalingan ni Jonah ay wala pong certainty kung saan galing si Jonah. Pero ang malinaw yung nasa verse 1 ng Jonah na siya po ay anak ni Amitay ayon po doon Yes. sa verse 1. Pero kung aalamin man natin kung sino yung ina, yung pangalan mismo o yung saan siya talaga nanggaling ay hindi po clear. Pero ayon lang sa paniniwala ng mga Hudyo sa kanilang kasaysayan, anak nga daw po ito si Jonah nung anak nung taga Saripat na babae na tinulungan po ni Elijah. Pero wag na nating alamin kung sino man ang pinanggalingan talaga ni Jonah. Ang mahalaga, clear doon sa verse 1 ng Jonah na anak siya ni Amitay. Doon na lang tayo mag-stick sa sinasabi doon sa Book of Jonah. At sabi pa nga dito sa tala about kay Jonah, si Jonah, tinawag po siyang Jonah sa translation sa English or Jonas po sa Griego pagkakasalin. Pero sa wika pong Hebreo, ang pangalan po niya ay Jonah. Ibig sabihin po ay dove or kalapati sa wika pong Hebrew. Yun po ang ibig sabihin ng Yona or Jonah sa English po. At ito po, si Jonah ay sabi dito nga is a prophet in the Hebrew Bible, hailing from Gath-Hepher dun po sa lugar ng Gath-Hepher in the kingdom of Israel around 8th century BC. Nabuhay po ito si Jonah dyan po sa mga siglo po na yan nung panahon po na yan. Ayon sa historical setting po
ng Book of Jonah. At ayon nga dyan sa Jonah chapter 1 verse 17, ano po ang nangyari kay Jonah? Nung siya po ay tumatakas sa ibinigay po ng Diyos sa kanya po na gawain na siya ay inutusan ng Panginoon na mangaral po doon sa lupain ng Nineveh. Pero tinakasan po niya ang Panginoon at sumama po siya doon sa mga maglalakbay sa dagat patungo ng Tarshish. At doon po si Jonah, anong nangyari sa verse 17 po, sa chapter 1 ng Book of John? Basahin po natin. At inihanda ng Panginoon ang isang malaking isda upang lamunin si Jonas, at si Jonas ay tiyan ng isda na 3 araw at 3 gabi. Ayan po. Mapapansin po natin ay inihanda po ng Panginoon ang isang malaking isda upang si Jonas daw po ay lamunin. At si Jonas, nung nilamon po siya, napasatiyan daw po ng isda dun sa belly of the fish na tinutukoy. At tumagal po dun si Jonas ng 3 araw at saka po 3 gabi. Yun po ang sinasaad po dyan sa Book of Jonah. At kung titingnan po natin, yung isda na lumamon po kay Jonas ay hindi po direkta na pinangalanan kung anong klaseng isda man po yung lumamon po dito po kay Jonas ayon dyan sa Book of Jonas. At kung mapapansin po natin, Diyos po ang naghanda ng isda na lalamon po kay Jonas at hindi po Yes. kusa na meron ng isda doon sa dagat na yun na lalamon sa kanya, kundi Diyos po ang naghanda or nag-prepare. Ayon po diyan sa Jonas 1 verse 17. Sabi nga, now the Lord had prepared a great fish. Ibig sabihin, Diyos po ang naghanda ng isda na lalamon kay Jonas. At kung ano man po yung isda na lalamon sa kanya, yun po ay galing sa Diyos. Diyos po ang nagpalitaw ng isda or naghanda ng isda na lalamon po kay Jonas. At yung isda po na lumamon sa kanya ay isang malaking isda or sa Hebreo po ay dag gadol. Sa wika pong Griego, Hebreo po. Pagdating sa Grego na isalin niyan. Sa Hebreo, tinatawag siyang dag gadol. Pag sinabi pong dag sa Hebrew, ibig sabihin po nun ay fish or isda. Pag sinabi namang gadol, ibig sabihin po ay great or dambuhala or malaki. Ibig sabihin po, malaking isda ang lumamon po kay Jonas. Pero sa translation po, madalas anong narinig po natin sa mga kwento? Na si Jonas ay kinain daw ng balyena or balyena daw yung kumain kay Jonas. Tinawag nila yung isda na lumamon sa kanya na malaking isda or dambukalang isda, ayun daw po ay balyena. Ayon sa popular na ating naririnig about kay Jonas. Kasi nga naman sa English, isinalin naman nga talagang whale or balyena yung mababasa natin sa Mateo 12 verse 40 nung gamitin ni Kristo ang kwento po ng Jonas. Basahin natin yung Mateo 12 verse 20 po about doon sa ginawa ni Jesus Christ na pag-allusion doon sa kwento po ni Jonas na siyang mangyayari kay Jesus Christ. Hindi niya babaliin ang tambong gapok at hindi papatayin ang timsim na Sa umuusok. verse 40 po. 40. Okay, wait lang. Brother. Sapagkat kung paanong si Jonas ay napasatiyan ng isang balyena na 3 araw at 3 gabi, ay gayon ding mapapasailalim ng lupa ng 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. Ayan po. Bakit mahalaga nating matutunan yung nangyari kay Jonas? Kasi nga po, ito rin yung sinasabi ni Kristo na katotohanan sa harapan po ng mga Pariseo at mga scribe na nagdududa po sa pagiging Misaya ni Jesus Christ. At kung ating sabi nga dito, in Matthew 12 verse 40, however, the King James says that Jonah was in the whale's belly for 3 days and 3 nights. Kung mapapansin natin, ayon dyan sa Matthew 12 verse 40 ay 3 araw po si Jonah na nasa loob daw po ng tiyan or ng belly noong balyena. Bakit po balyena ang ginamit diyan sa translation ng King James? Pero po sa Griego, sa sulat ni Mateo,
ang nakasulat po diyan sa Greek ay ketos. Pag sinabi pong ketos, malaking isda. Kagaya po nung nasa Book of Jonas, nasa Hebreo po ay dag gadol, or sa Griego naman po ay keti megalo. Yun po ang translation ng Greek patungkol doon sa malaking isda sa panahon ni Jonas, na siyang ginamit din ni Mateo na salita para po doon sa isda na lumamon kay Jonah, na sa Griego po ay ang ginamit ay ketos, or kapag tinutukoy po noon itong ketos, ito po ay isang malaking isda or keti megalo. Ibig sabihin po, mega size ketos. Ibig sabihin po, hindi po directly na balyena yung kumain or lumamon po kay Jonas. Translation lang po yun ng English, na Yes. sa palagay ng mga translation, balyena nga yung kumain kay Jonas. Sa palagay ng translator yon, or yun yung naunawaan ng translator, kaya yun yung ginamit niya. Pero sa Greek po, ang ginamit ni Matthew ay ketos. Ano ba yung ketos na nilalang sa panahon ng mga Griego, para makuha natin yung context ng isda na lumamon kay Jonas. Sa panahon po ni na Matthew, or nung 1st century AD, or kahit nung BC, sa lupain po ng mga Griego na nagsasalitang tao, pag sinabi pong ketos, ang ibig sabihin po niyan, isa po siyang uri ng nilalang po sa dagat na noon ay pinaniniwalaan po na isa sa mga monster ng dagat sa panahon po ng mga Griego. Pero yan pong isda ay sa totoo, kumbaga sa realidad, sa paglipas ng panahon, itong pinaniniwalaan ng mga Griego na nilalang sa dagat na tinatawag nilang ketos o dambuhalang hayop, ay ito yung pinapalagay ngayon na balyena o kaya po ay shark or pating na tinatawag po natin sa ngayon. Alinman sa dalawa doon, balyena o kaya po shark. Kaya sa translation, pinili ng mga translator yung balyena na siyang katumbas ng ketos na isda. Pero kung titingnan natin dito sa slide, sabi dito, balyena ba talaga ang kumain kay Jonas? Kung ating titingnan. Sabi dito, it seemed consistent in them in both in Old and New Testament that a huge fish swallowed Jonah and not a whale. Many whales are filter feeders and have a very small esophagi and therefore are not aggressive towards human, nor can they swallow human whole. Kung papansinin po natin, kung ang lumamon man po kay Jonas ay balyena, yung nakikita po nating hayop na balyena ngayon sa kasalukuyan, yung pinakamalaking nilalang na hayop sa sanlibutan po natin ay yung yung tinatawag na whale or balyena po. Pero itong balyena, napakalaki nga po nito, pero hindi po niya kayang lumamon po ng tao. Scientific po yun, or scientifically facts. Hindi po kayang lamunin ng balyena ang tao, sapagkat ang balyena po, napakaliit po ng kanyang lalamunan. Kung ating titingnan dito po sa ilustrasyon, makikita natin yung anatomy ng balyena na sinasabing lumamon kay Jonas. Kung ating titingnan po dito sa anatomy ng balyena, dito po sa slide, ay napakaliit po ng lalamunan po ng balyena o yung esophagus po niya. Hindi po kakasya ang tao. Kaya kung titingnan natin, paano nangyari si Jonas nilamon ng balyena kung hindi kakasya ang tao sa lalamunan ng balyena? At kung magkasya man siya, kahit hindi talaga kasya, imposible scientifically, kung mapunta man siya dun sa stomach ng balyena, hindi rin mabubuhay si Jonas dun, sapagkat ang loob po ng stomach ng balyena ay napakataas po sa acid. Scientifically facts or katotohanan yun in terms of scientific pag-aaral. Pero kung titingnan natin, yung isda na lumamon po kay Jonas, bagaman pinapalagay sa culture na ito po ay balyena, which is impossible in terms of scientific facts, ang malinaw po dun sa aklat ng Jonas ay ang Diyos ang nag-provide nung lalamo na dambuhalang isda po kay Jonas. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng sabihin na balyena o kaya po ay pating ang lumamon kay Jonas na hayop. Ang malinaw doon, Diyos ang nag-provide ng hayop sa dagat na kakain po o lalamon po kay Jonas. Ibig sabihin, kung ano man po yung hayop na lumamon kay Jonas, ay alin man sa dalawa, pating or balyena na sinasabi nilang pinakamalaking isda,
ay hindi nga kayang kainin po si Jonas. Pero yung kumain kay Jonas na isda dyan sa Book of Jonah ay galing po sa Diyos. Pero hindi pinangalanan kung anong klase po ng nilalang po iyon. Pero ang malinaw, yun po ay isang malaking dambuhalang hayop sa dagat or isda ayon sa Hebrew or sa Greek na nilalang po ayon sa pagkakaunawa po nila. Pero para po sa mga Griego, gagaya ng sinulat ni Matthew, yun po ay isang ketos, yung lumamon sa kay Jonas po na isda, ayon dun sa sulat po niya. At sabi nga dito, ayon dito sa larawan, kung ating makikita po, ito yung paglalarawan ng mga Griego sa nilalang na ketos dun sa sinaunang panahon po. Kung ating makikita dito sa slide, itong malaki na parang dragon sa paglalarawan ng mga Griego. Pero sa kasalukuyan, wala namang ganyang nilalang tayong makikita po sa dagat na may ganyang parang dragon na malaking nilalang na siyang tinatawag na ketos sa mga Griego po. Pero sa Biblia, sa sulat ni Jonah at saka sa sulat ni Mateo, bagaman tinawag ni Mateo na ketos, yung lumamo na malaking nilalang sa dagat kay Jonah, ayun po ay malinaw. Diyos po ang nag-provide at hindi po yun pwede nating ipalagay na balyena o kaya po ay whale ayon sa kinamulatan nating tradition or culture sa kwento po ni Jonah na nilamon daw siya ng balyena na scientifically impossible sapagkat hindi kasya si Jonah sa lalamunan ng balyena. Ganon din sa lalamunan ng pating. Kung kumasya man doon si Jonah, hindi rin siya kayang mabuhay sa loob ng stomach na acidic po yung loob ng stomach ng balyena o kaya po ng pating. Pero po, Diyos ang nag-provide ng isda na lalamon kay Jonah. Kaya sabi nga dito, Jonah was swallowed by the great fish that God provided and unknown to human. Ibig sabihin po, si Jonah po ay nilamon po ng malaking isda o nilalang sa dagat na Diyos po ang nag-provide at hindi po alam ng tao kung anong klaseng nilalang po ito kumain po or lumamon po dito po kay Jonas. At ano po ang nangyari kay Jonas? Ito po yung titingnan natin dito. Ayon dito sa slide, does Jonas died? Ito po yung aalamin natin kung si Jonah po ba talaga ay namatay. Ito po yung ating titingnan dito sa Book of Jonas. At yung nangyari po kay Jonas, si Jonah ba talaga ay namatay? Ayan po dito po sa slide. Kung ating titingnan po. Ayan po. Sabi po dito sa chapter 2 ng Jonas verse 1, basahin po natin yung kung ano po ang nangyari kay Jonas after po siyang kainin or lamunin po ng malaking nilalang sa dagat. Sa Jonas 2 verse 1. Nang magkagayoy, nanalangin si Jonah sa Panginoon niyang Diyos mula sa tiyan ng isda. Ayan, mapapansin po natin, nung nasa loob na po ng tiyan si Jonas, siya po ay nanalangin po mula po sa tiyan at nananalangin siya sa doon po sa Panginoong Diyos. Sa mga panahon po na yun, nung si Jonas po ay kinain po ng malaking isda. At ano pa po ang nangyari kay Jonas sa verse 7 ng chapter 2 din po. After niya na lamunin at manalangin sa loob ng tiyan po ng isda. Sa verse 7. Nang ang aking kaluluwa ay nanglupaypay sa loob ko, naalaala ko ang Panginoon, at ang aking dalangin ay umabot sa loob ng iyong banal na templo. Ayan po. After po ni Jonas na manalangin sa Panginoon at dun po sa loob ng tiyan po ng nilalang ng isda na inihanda po ng Panginoon na lumamon po sa kanya. Ang sabi po dyan ni Jonas, sabi niya, ang aking kaluluwa ay nang lupaypay sa loob ko. Anong ibig sabihin po nitong verse? Namatay kaya po si Jonas ayon dito sa verse 7? Ang sabi niya, ang aking kaluluwa ay nang lupaypay sa loob ko. Naalala ko ang Panginoon at ang aking dalangin ay umabot sa loob ng iyong banal na templo. Kung titingnan po natin dyan sa verse 7 po, yung salita po na ang aking kaluluwa ay nang lupaypay, sa English po, sabi dito, sa translation sa English, sabi,
When my soul fainted within me and remembered the Lord, and my prayer went up to you and to your holy temple. Sabi po dito sa verse 7 ng Jonah, sa English o sa King James version po. Ang sabi diyan, my soul painted within me. Sabi po sa verse 7. Anong ibig sabihin po nung ang kaluluwa po ay nang lulupaypay? Yung salita pong painted or nang lulupaypay, ano po yan sa Hebrew? Sabi dito sa next slide, sabi diyan, the Hebrew word doon po sa salitang nang lupaypay or painted or to paint. Sa Hebrew po, ang ginamit po diyan sa sulat po ni Jonas ay, ang Hebrew po na ginamit ay atap. Pag sinabi pong atap sa wika pong Hebrew, ang ibig sabihin po niyan ay nang lulupaypay. Anong klase po ng panglulupaypay yung nararanasan po ng kaluluwa ni Jonas? Pag sinabing kaluluwa, yung pagiging being po niya, pagiging nabubuhay ni Jonas. Kasi pag sinabing soul, yung mismong nabubuhay. At yung kaluluwa daw po ni Jonas ay nang lulupaypay. Ibig sabihin yung buhay, yung pagiging buhay ni Jonas po ay nahihirapan po yung kanyang buhay. Yung salita pong atap, sa pagkakagamit po diyan sa Jonas chapter 2 verse 7, sa context po, sa grammar po, naka-hiptael or stem po siya. Ibig sabihin, nasa absolute infinitive mood po. Yung salita pong atap sa wikang Hebrew. Reflexive, ibig sabihin absolute infinitive mood. Nang ibig sabihin po ay utterly or extremely. Ibig sabihin yung nararanasan po ni Jonah na panglulupaypay ng kanyang kaluluwa, ang ibig sabihin po ay nasa absolute infinitive mode or reflexive hitpael sa Hebrew grammar. Ibig sabihin po, si Jonas po ay nakakaranas po ng pagkawala ng kanyang kaluluwa. Ibig sabihin, unti-unti pong pagkabasag ng kanyang consciousness or unti-unti pong pagkalagot ng kanyang hininga. Yan po yung nararanasan po ni Jonah after po niyang manalangin sa Panginoon. Dumating po ang punto sa loob ng tiyan na siya po ay nalalagutan po ng hininga at nang lulupaypay po ang kanyang kaluluwa or yung kanyang buhay. Ibig sabihin po na ang kanyang buhay po ay unti-unti pong napuputol. Yun po ang ibig sabihin ng painted or nang lulupaypay na sa Hebrew po ang ginamit po ay atap, na ang ibig sabihin po ay nalalagutan ng hininga or nanghihina po ang kaluluwa or pinabawian po ng buhay or consciousness po. Diyan po si Jonas. Kaya ayon diyan sa Jonah, sabi dito sa next slide, sabi, Jonah therefore literally says in Jonah chapter 2 verse 7, ang ibig sabihin ni Jonah doon sa salitang atap sa Hebrew na naka-reflexive mood or absolute, sabi doon, when my life was utterly fading away within me. Yun po ang ibig sabihin ng atap, na ibig sabihin po ay to paint sa translation sa English or sa Tagalog ay nang lulupaypay ang kanyang buhay or pagiging buhay na kaluluwa po. Nang ibig sabihin po ay utterly fading away within me. Ibig sabihin nalalagutan po siya ng buhay. Si Jonah diyan sa verse 7. Yun po ang ibig sabihin ng atap sa wika pong Hebrew na naka-reflexive mood or absolute po ang kanyang mood. Ibig sabihin ay utterly or extremely ang paglalarawan po ng paglagot ng kanya pong hininga. In other words, sabi dito, in other words, as Jonah was gasping for his last breath and ready to lose his consciousness inside the belly of the fish, his thoughts were communicating to God as he was dying. Ibig sabihin po, inilalarawan, kasi po yung Jonas chapter 2 po, yung verse 7, naka-poetic po ang pagkakasulat ni Jonah, ibig sabihin nakapatula po. Kung titingnan po natin, si Jonah po ay literal na nalalagutan po ng hininga sa verse 7. At kumbaga, ang paglalarawan sa kanya, hirap na po siya, malapit na po siyang mawalan ng consciousness at life, yung pagiging niyang kaluluwang buhay po, diyan sa verse 7. Nung siya po ay nasa loob ng malaking isda doon sa loob ng tiyan, after po niyang manalangin po sa Diyos. Si Jonas po ay namatay sa verse 7 ayon sa salitang atap sa wika pong Hebrew. Pero anong nangyari po sa kanya ayon sa verse 7? After po niyang malagutan ng hininga sa verse 7, sa verse 6, ano po ang nangyari sa kanya? Basahin natin ang Jonah chapter 2 verse 6. Kasi po poetic po yan, nakaparallel
ang context, ang literary style po ng Jonah. Sa verse 6 po, anong nangyari po kay Jonah? Ako'y bumaba sa mga kaiba-ibabaan ng mga bundok. Ang lupa, sampu ng kaniyang halang ay tumakip sa akin magpakailanman. Gayon may isinampa mo ang aking buhay mula sa hukay. O Panginoon kong Diyos. Ayan po, malinaw po. Si Jonah ba ay nabuhay sa loob ng 3 araw sa loob ng belly of the fish or ng whale ayon sa culture na kinamulatan natin sa mga naririnig nating kwento. Buhay daw si Jonah sa loob daw ng isda, doon sa loob ng tiyan, sa loob ng 3 days. Pero dahil doon sa verse 7, malinaw yung Hebrew word na atap, na ibig sabihin po ay nalalagutan ng hininga or hindi na po naalisan ng buhay, naka-reflexive or absolute mood yung salitang atap po doon. At kung titingnan natin doon sa verse 6, ang sabi doon sa Jonas chapter 2 verse 6 ay inilalarawan po ni Jonah kung paano po siya nawawalan po dyan ng hininga. Ang sabi, bumababa sa mga kaibabaan ng mga bundok, ang lupa, sangpo ng kanyang halang ay tumakip sa akin magpakailanman. Anong ibig sabihin po nun? Patula po yan, yung verse 6. Kung titingnan natin, inilalarawan po ni Jonah, nung isulat niya yung nangyari sa kanya, ay para po siyang tinatakpan ng, sabi diyan, sangpo ng kanyang mga halang or sa English po ay the earth with its bar, yung mga bar or halang or mga bariles po, siya po ay tinatakpan. Na siya po ay tinakpan na ang pagtakip po sa kanya ay walang hanggan or magpakailanman. Ibig sabihin, ang picture, kung ilalarawan niyo po yung patula na yan, si Jonah po ay para po siyang tinatakpan sa isang selyadong container na kung saan hindi na po siya kailanman makakalabas pa doon. Ganon po ilarawan yung unti-unting pagkawala ng buhay po ni Jonah sa loob po ng tiyan po ng isla. Ganon po ilarawan ni Jonah yung nangyari po sa kanya. At sabi pa dun sa verse 6, sa last part noon, sabi, and yet you have brought up my life from the grave. O sa Tagalog, sabi dito, gayon may isinampa mo ang aking buhay mula sa hukay. Ibig sabihin, saan po galing si Jonah? Siya po ay isinampa ng Panginoon. Mula po saan? Mula po sa hukay, yung kanya pong buhay. At yun po ang sabi dito, O Panginoon kong Diyos. Yun po yung sinusulat ni Jonah dito sa kanyang naranasan po. Yung salita pong isinampa mo ang aking buhay, sa English po ay brought up my life from the grave, mula po sa hukay. Malinaw po, nandun yung salitang hukay. Sa English po, sabi doon, I brought up my life from corruption. Corruption or yung grave sa other translation po ng Bible po. Ibig sabihin, or hukay sa Tagalog. Ibig sabihin, malinaw po, si Jonas po ay namatay. Siya po ay nilamon ng kamatayan at siya po ay napunta sa libingan po or corruption or hukay. Siya po ay nilamon sa hukay, sa libingan or sa pagkabulok or corruption na tinatawag. At si Jonas ay nawalan po ng buhay at siya po ay parang tinakpan ng walang hanggan na kamatayan. Kumbaga, sa punto na po na yan, si Jonas ay talagang nawalan ng buhay forever. At yun po yung paglalarawan sa kanya. At yung salitang isinampa or brought up, sa Hebrew po, ang ginamit po dyan kay Jonas po ay ala. Yung Hebrew word na ginamit po dyan sa salita pong isinampa or brought up. Ibig sabihin, mula po sa hukay, si Jonas po ay brought up or isinampa, sa Hebrew po ay ala. Anong ibig sabihin ng Hebrew word na ala? Kung titingnan natin, sabi nga dito, the Hebrew noun, yung hukay. Kung mapapansin natin, the Hebrew noun shakat means the grave or the place where the dead decays. Malinaw po, si Jonas po ay ibinangon or isinampa mula po sa hukay. Yung salita pong hukay sa Hebrew po ay shakat. Pag sinabi pong shakat sa Hebrew, ang ibig sabihin po ay libingan o yung lugar po kung saan umuuwi ang patay. Yun po yung libingan o yung tinatawag na sheol sa wika pong Hebrew. Pero dito ang ginamit po na Hebrew word ay shakat, ibig sabihin directly.
yung pinupuntahan ng patay or libingan po sa translation or sa panahon po natin po ngayon. At yan po ang nangyari kay Jonah. Siya po ay napunta sa libingan after po na siya ay manglupaypay or mamatay po sa loob ng tiyan po ng balyena or balyena na tinatawag nila or isda diyan sa aklat po ng Jonah. At malinaw po yung salitang syakat libingan. Ibig sabihin totoong si Jonas ay napunta sa hukay pero mula po sa hukay siya po ay isinampa or brought up or ala sa wika pong Hebrew. At anong ibig sabihin naman ng Hebrew word na ala or brought up? Sabi dito, Jonas prays, yet you have brought up my life from the grave, O Lord my God. Sabi po dito, is very revealing in the original language. The Hebrew verb ala translated brought up also means to rise up when in active mode. Kung atin pong titingnan. Yung salita pong isinampa or brought up sa Hebrew ay ala. Nang ibig sabihin po ng Hebrew word na ala ay ibangon or ibig sabihin po ay itayo or ibangon muli. Yun pang ibig sabihin or to rise up or to brought up. Yun po ang ibig sabihin ng Hebrew word na ala. Ibig sabihin po si Jonas mula po ng manglupaypay siya at napunta siya sa hukay or sa libingan ng mga patay at siya po ay ibinangon po ng Diyos or isinampa. Sa wikang Hebrew ay ala. Sa wika pong Hebrew. Yun po ang ibig sabihin ng isinampa or brought up po sa wika pong Hebrew. Sa context po niya. At mapapansin po natin yung word po na ala ay ang context po nito ay sa Hebrew po, makikita natin kung babasahin po natin dito sa book of Ezekiel sa chapter 37 verse 12. Makikita natin kung paano ginamit yung word na Hebrew word na ala po. Basahin natin ang Ezekiel 37 verse 12. Kung anong ang ibig sabihin ng Hebrew word na ala. Kaya't mangluha ka, manghula ka, at sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, aking bubuksan ang inyong mga libingan at aking pasasampahin kayo mula sa inyong mga libingan. Ubayan ko at ang aking dadalhin kayo sa lupain ng Israel. Ayan po, sa English po, basahin po natin. Next slide. Next slide, brother. Diyan po sa 37, 12. Hello, brother. Hello. Hello po. Therefore prophesy and say unto them, thus saith the Lord God, behold, O my people, I will open your graves and cause you to come up out of your graves and bring you into the land of Israel. Ayan po, malinaw po. Yung salita po diyang come up out, ibig sabihin ay resurrection, buhayin, ibangon po na muli or itatayo. Ibig sabihin po, yung mga nasa libingan po dyan sa book of Ezekiel, yung salita po diyang come up out, ibig sabihin sa Hebrew po, ang ginamit po dyan na Hebrew term, kagaya po noong nasa Jonah, chapter 2 verse 6 na sa Hebrew po ay ala. Ang ibig sabihin po ay ibangon or isampa o ibangon or come up out or brought up. Yun pang ibig sabihin ng Hebrew na ala. Nang ibig sabihin po, sa madaling salita, resurrection. Ibig sabihin, si Jonah, ginamitan ng Hebrew word na ala, ibig sabihin, si Jonah ba ay namatay? Doon sa verse 6 ng chapter 2 ng Jonah. Kasi siya ay ibinangon mula po sa hukay or brought up or ala sa wikang Hebrew. Ibig sabihin, si Jonah po ay niresurrect mula po doon sa hukay. Kaya kung ating titingnan sa context ng Hebrew, na si Jonas po, nung siya ay mawalan ng buhay or ng lupaypay ang kanyang kaluluwa or atap, at nung siya po ay mapunta sa libingan or doon sa syakat, at after po niyang manggaling sa syakat or libingan ng mga patay, siya po ay ibinangon or resurrected or sa Hebrew po ay ala. Kaya malinaw po doon sa book of Jonas. Sa chapter 2 verse 6
and 7 na si Jonah po ay binuhay after po niya na malagutan ng hininga or manglupaypay po ang kanyang kaluluwa. Kaya sabi nga dito, Jonah really resurrected. Jonah use of Allah or sa Hebrew yung salitang Allah in Jonah 2 verse 6, therefore, to describe his being caused to be resurrected from the dead by God is biblically and syntactically concrete and solid. Jonah himself is clear, God caused him to be resurrected from the dead. Malinaw po, si Jonah po ay talagang na-resurrect mula po sa hukay. After po niyang mawalan po ng hininga or manghina po ang kanyang kaluluwa bilang nabubuhay po na kaluluwa or painted, sabi dun sa Hebrew po. Kaya kung atin titingnan, malinaw po, si Jonah ay nalagutan ng hininga, na matay, napunta dun sa syakat or sa libingan ng mga patay or grave. At siya po ay na-resurrect or ala sa wika po Hebrew, na ang paglalarawan ng ala ay mula sa libingan na binubuhay po. Ganun po ang nangyari po kay Jonas. Si Jonas po ay totoong na-resurrect. Ayon po diyan sa context. Kung na-resurrect po si Jonah sa Hebrew word na ala at nanggaling siya dun sa hukay or syakat sa Hebrew at siya po ay nalagutan ng hininga or atap sa wikang Hebrew, isa lang ibig sabihin. Si Jonas ay namatay after po niyang manalangin doon sa loob ng tiyan po ng malaking isda na lumamon po sa kanya na inihanda po ng Panginoon. Ibig sabihin, dyan po sa Jonah 2, 6 and 7, malinaw po, si Jonah ay talagang namatay at muling ibinuhay po ng Panginoon dyan sa context po ng Book of Jonah. Ayon na rin sa Hebrew, sa syntax po nito or sa grammar na ginamit ng mga Hebrew word po dyan na maingat na ginamit ni Jonas na may kinalaman sa death and resurrection po. Yung mga Hebrew word na ginamit. At kung papansinin natin, ang popular na naririnig natin about sa kwento ni Jonas ay si Jonah daw po ay nasa loob ng tiyan ng isda sa loob ng 3 araw at milagro daw po na hindi namatay. Yun yung popular na naririnig natin Hello, about kay brother. Jonas. Hello Hello po. po. Naririnig po? Pagkano, Brad, pag magsabi lang po kayo ng next slide para Sige po. malipat ko po. Okay po. Sige po. Salamat po. Ayan po. Ayun nga po, kung atin napansin doon sa binasa natin sa Jonah 2 verse 6 and 7, si Jonah ay nalagutan ng hininga or ng lupaypay ang kanyang kaluluwa or atap sa Hebrew. Pag sinabing atap, literal na nawawala ng consciousness or nalalagutan ng hininga or nawawala ang kaluluwa, ang pagiging buhay po. At yung salita namang syakat, ibig sabihin ay libingan ng mga patay. At si Jonas po ay napunta sa hukay. At napunta siya dun sa hukay, inilarawan niya sa kanyang pagkanyang sulat na siya po ay parang tinatakpan doon po sa hukay ng mga bar na tinatawag at siya po ay talagang nawala forever. Ganun po ilarawan niya yung pagkamatay niya doon. Talagang eternal or sabi doon ay forever yung naranasan po niya doon na parang hindi na siya mabubuhay. Pero malinaw doon sa verse 6 na siya po ay ni-resurrect or sa salitang Hebrew na ala. Muli po siyang brought up or ibinangon or isinampa mula po dun sa hukay. Ibig sabihin, si Jonah po ay na-resurrect mula sa mga patay. Kaya malinaw, hindi totoo yung naririnig natin sa popular na story kay Jonas na sa loob ng 3 araw, buhay siya doon, miraculous. Or may milagrong nangyari na siya ay buhay sa loob ng tiyan ng isda or balya na tinatawag sa modern version ng pagkakaalam ng isda. Kaya yung sinasabi nila na si John ay hindi namatay sa loob ng tiyan ng isda, hindi po ganun ang sinasabi ng context sa Hebrew ng Jonas chapter 2 verse 6 and 7 ayon sa mga Hebrew word na ginamit po dito. Ayon rin diyan sa mga binasa nating context ng mga Hebrew word na ginamit doon ni Jonah po. Kaya si Jonah ay namatay at muling nabuhay. At hindi po dahil sa kanya na nabuhay, binuhay niya ang kanyang sarili, kundi ayon po sa tulong po ng Panginoon. Siya po ay isinampa mula po sa hukay after niyang mawalan po ng hininga ayon sa kanyang panalangin. Next slide po.
Sige po, next slide pa po. Next pa po. Sige po. Ayan, dyan po. Ayan, doon sa nakita nating nangyari kay Jonah sa Book of Jonah po, malinaw po, si Jonah ay namatay at muling nabuhay. Napunta po siya sa hukay at muli siyang binangon mula po sa hukay o sa libingan po. At ito ang ginamit po ni Kristo. Kung babalikan natin yung Mateo, na kasi nga hindi naniniwala itong mga Pariseo at mga Iskriba sa Misaya na si Jesus Christ nung time. Kaya ginamit po ng Misaya ang kwento na nangyari kay Jonas para po ma-refresh ang isipan ng mga Hudyo na nakakaalam ng kwento ni Jonah, na si Jonah po ay namatay at muling nabuhay. At yan ang ginamit ni Kristo sa aklat po ng Mateo, kung ating titingnan po. Na si Jonah ay after ng 3 days ay niresurrect mula po doon sa belly of the fish at iniluwa po siya mula doon sa tiyan ng isda. Next slide po natin. Ayan, basahin uli natin yung Mateo 12, verse 40. Puntahan natin yung typology, kung paano ginamit ni Kristo yung kwento ng nangyari kay Jonas po. Balikan natin yung Mateo 12, verse 40. Sapagkat kung paanong si Jonas ay napasa tiyan ng isang balyena ng 3 araw at 3 gabi, ay gayon ding mapapasa ilalim ng lupa na 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. Ayan po, malinaw. Ipinapaunawa po ni Kristo na ang anak po ng Diyos o ang anak ng tao na si Jesus Christ na nagkatawang tao doon bilang Misaya, na hindi po nakikilala ng mga Pariseo at ng mga Iskriba na pinagdududahan ang pagiging Misaya po ni Jesus Christ nung time na yaan. Kaya ginamit ni Kristo ang kwento ni Jonah para po ipaunawa na yung nangyari kay Jonas ay ganun din po ang mangyayari sa anak ng tao. Sabi doon ni Jesus Christ, for us, Jonah was 3 days and 3 nights. Basahin natin sa English, makikita natin yung typology na tinatawag. Sabi diyan, basahin po natin yung Matthew 12 verse 40 sa English or sa King James Version. For as Jonas was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Ayan po. Kung mapapansin niyo po dyan, yung salita pong as, after po ng salitang for, yung salita pong as or gaya, yan po ang nagbibigay ng hint or clue kung ano ang isang tinatawag na typology. Sa Bible, pag sinasabi nating typology, yung event na nangyari sa Old Testament, meron siyang shadow na katutuparan sa New Testament. Yun po ang tinatawag natin na typology. Merong type at merong tinatawag na antitype. Nagtatagpo yung type papunta sa antitype. Si Jonas po ang type at si Jesus Christ ang antitype. Kaya sabi ni Jesus Christ, gaya po ni Jonah, as. Ibig sabihin po, typology yan. Kung ano ang nangyari kay Jonas, the same po nang mangyayari kay Jesus Christ. Pero greater na yung reality niya. Shadow yung nangyari kay Jonas. Kasi nga typology. Ibig sabihin, kung si Jonas daw po ay 3 araw at 3 gabi, sa loob daw po ng tiyan ng malaking isda or balyena sa translation, ganun din daw po. So, pag nakita natin yung salitang so, na sinundan yung salitang as, typology po yan. Yung as, yun yung type, at yung so naman, yun po yung antitype. Makikita natin yung antitype. Gayon din naman daw ang anak ng tao na 3 araw at 3 gabi na mapapasa heart of the earth or dun sa pusod ng lupa. Ganun po ilarawan ni Kristo, yung magaganap sa kanya na kamatayan po niya, na hindi ma-figure out ng mga Pariseo po at ng mga Iskriba na nagdududa sa kanyang pagiging Misaya. Kaya tinuro ni Kristo ang nangyari kay Jonas para maunawaan ng mga Pariseo na nakakaalam ng kwento ni Jonas na totoo nga, ito si Kristo, si Jesus nga ang Misaya na mamamatay sa susunod na sa mga darating na araw diyan po sa konteksto ng nangyari diyan sa binanggit ni Kristo po sa Mateo 12 verse 40. Ibig sabihin, si Jesus Christ ba, namatay ba siya doon po sa cross? Literal ba siyang namatay?
malinaw naman po, namatay po ang anak ng tao, ang anak ng Diyos. Yes. Kasi kung hindi yan namatay, wala tayong kaligtasan. Walang salvation na tinatawag. Walang visa yung kaligtasan. Kaya malinaw po, namatay po si Jesus Christ ayon diyan sa record sa mga gospel book sa New Testament na totoong namatay siya. Kung namatay po si Kristo, si Jonas kaya namatay or hindi? Dun sa type or typology Namatay. ng kwento, namatay po, malinaw. Kasi hindi yan gagamitin ni Kristo kung hindi namatay si Jonas. Kasi kung hindi namatay si Jonas, ibig sabihin, hindi maunawaan ng mga Pariseo na hindi mamamatay si Jesus Christ. Kasi kung ang alam ng mga Pariseo hindi namatay si Jonas, ay di hindi po lalong paniniwalaan ng mga Pariseo na hindi ito ang Mesaya na mamamatay sa prophecy. Kaya malinaw po, totoong namatay si Kristo at si Jonas. Kaya mali yung tradisyon na naririnig natin sa kwento na milagro daw na hindi namatay si Jonas sa loob ng tiyan nung malaking isda na lumamon sa kanya. Yun po ay isang malaking ah, kasinungalingan. Kasi kung sinabi natin hindi namatay si Jonah sa loob ng 3 days and 3 nights sa loob ng tiyan ng isda, di para nating sinabi hindi namatay ang anak ng tao sa loob ng 3 araw at 3 gabi sa pusod ng lupa or dun sa libingan. Nalibing siya. Malinaw po. At malinaw sa pinag-aralan natin dun sa context ni Jonas na totoo nga siyang namatay sa Hebrew word na mga ginamit doon. Kaya yan ang ginamit ni Kristo para patutuhanan niya na siya po ang Misaya, ang Kristo na mamamatay po sa cross na naka-prophecy. Ginamit niya ang nangyari kay Jonas. Ibig sabihin, matagal ng panahon. Pinorshadow na po yung magaganap na kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus Christ. At exactly, yung measure din po ng sukat. Gaano po tatagal? 3 days and 3 nights. Ganun po ang nangyari kay Jonas at ganun din ang mangyayari kay Jesus Christ. Kung si Jonas po, nanalangin po siya bago siya mamatay, the same po kay Jesus Christ. Nung magsimula po ang counting ng 3 days and 3 nights noong Huwebes ng gabi, si Jesus Christ po ay nandun na po siya sa Garden of Gethsemane nung hating gabi or nung gabi po ng Huwebes bago mag-Friday sa Roman calendar. Ano po ang nangyari nung Huwebes ng gabi bago siya ipako ng Biyernes ng umaga? Mapapansin natin, si Kristo po nung gabi sa Garden of Gethsemane, nanalangin na po siya sa Panginoon. Sapagkat nung time po na yun ng gabi, inililipat po sa kanya yung wrath of God sa habang nananalangin po si Jesus Christ dun sa Garden of Gethsemane. At nakita po natin, habang nananalangin po si Jesus Christ at nung inililipat sa kanya yung kasalanan ng tao, yung wrath of God sa kanya po ay halos magluha po ng dugo o yung pawis na lumalabas po kay Jesus Christ habang nananalangin po siya sa kanyang ama. The same po ng nararanasan ni Jonas. Bagaman iba yung event, si Jonas po doon sa Jonas chapter 2 verse 6, si Jonas naman po ay nahihirapan po na parang dinadaganan po siya ng bundok at na para po siyang lumulubog sa napakalalim po na hukay. Ganun po habang nananalangin po si Jonas sa loob po ng tiyan ng malaking isda. Ganon din po ang nararanasan ni Kristo nung gabi sa Garden of Gethsemane, yung bigat po na inililipat na wrath of God or yung judgment na bilang kabayaran ng kasalanan na ililipat po kay Jesus Christ na inako po ni Kristo alang-alang po sa atin. Mapapansin natin, the same po ng event. At pagdating ng umaga ng Friday hanggang mag-alas 3, nalagutan po si Jesus Christ ng hininga. The same po ng nangyari kay Jonas. Ang kaluluwa po ni Jonas ay nawalan po ng buhay o nawala po ang pagiging kaluluwang buhay po niya. Doon sa salitang Hebrew na atap, ibig sabihin po ay binawian ng buhay. Yun po ang nangyari kay Jonas. The same po kay Jesus Christ. Nung pumatak ang 3:00, ang sabi nga ni Jesus Christ ay sumigaw pa nga siya ng Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Or Eli Eli lama sabachthani sa wikang Aramaic. Yun po ang sinigaw ni Kristo before siya po ay malagutan po ng hinga. At literal po, pagsapit ng 3:00, namatay po ang anak ng tao. At nailibing po siya sa libingan po. Napunta siya doon sa heart of the earth. The same nang nangyari po kay Jonas. Si Jonas din po ay napunta po sa hukay. Sabi doon sa verse 6 ng chapter 2, siya po ay nanggaling sa hukay at para po siyang forever napatay. Doon po ayon sa paglalarawan ni Jonas. The same po nang mangyayari sa Mesaya kapag siya po ay inilibing. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay ang walang hanggang
kamatayan. Yun po ang mararanasan ni Kristo. Eternal separation sa kanyang Ama at eternal death. Ang same po na experience na mararanasan ni Jesus Christ dun po sa hukay after po niyang malagutan din po ng hininga. Kaya makikita natin yung pag sa next slide po, makikita natin sabi dito, Christ's parallelism between his 3 days and 3 nights death to that of Jonah's 3 days and 3 nights death is striking, similar po. Kasi nga typology, yung binanggit ni Kristo dun sa sulat ni Mateo na salitang as at so, ibig sabihin po, typology, yung nangyari kay Jonah, same po ng mangyayari kay Jesus Christ sa greater reality, nung shadow na naganap dun sa panahon ni Jonas po. Kaya kung babasahin natin, meron pong allusion si Pablo tungkol sa resurrection ni Jesus Christ sa Old Testament. Ano po ang sabi ni Pablo? Sa 1 Corinthians 15 verse 4. Sa next slide po, sabi dito. Basahin natin ang unang Korinto chapter 15 verse 4. Ano po ang na-record ni Lucas? Ni Pablo, rather. At siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Ayan po, malinaw po. Nung si Pablo po, nangangaral po siya sa mga taga-Korinto na gusto niyang ipaunawa diyan sa mga taga-Korinto na si Kristo ay totoong nabuhay or na-resurrect. Bagaman hindi sila eyewitness ng mismong event ng resurrection ni Jesus Christ, ay tinuturo po ni Pablo sa mga taga-Korinto na si Kristo po ay totoong inilibing. Ibig sabihin po, namatay. Kasi nga inilibing. At anong sabi ni Pablo? At siya'y muling binuhay. Kailan po siya ibinuhay? Sa ikatlong araw, ng ikatlong araw daw po, after 3 days and 3 nights, or sa ika-third day. Ayon daw po saan? Sabi ni Pablo, ayon sa kasulatan. Ang tanong, anong scripture yung tinutukoy ni Pablo sa kanyang sulat? Tandaan po natin, sa panahon ni Pablo, hindi pa po naisusulat ang mga book sa New Testament. Ibig sabihin, hindi pa po napipinish ang lahat ng aklat sa bagong tipan sa time po ni Pablo. Ibig sabihin, sinusulat pa lang yung mga aklat ng mga tao diyan sa New Testament. Ibig sabihin, saan nagbase si Pablo na kasulatan o according to the scriptures, sa anong scripture nagkuha ng source si Pablo na nagpapatotoo na si Kristo ay namatay at muling nabuhay sa loob ng ikatlong araw, nabuhay po siya. Saan si Pablo nag-quote ng event po na yan, na nagtatala, na na-record po sa scripture. Saan kaya siya nagkuha? Malinaw po, nung panahon ni Pablo, ang umiiral po na Bible na ginagamit nila bilang reference ng mga event at prophecy about sa Messiah, ay ang ginagamit po nila yung Old Testament, yung aklat ng Biblia sa lumang tipan, na kung saan nandun yung mga prophecy about sa darating na Messiah, about sa kamatayan ng Messiah. Pero po sa buong Old Testament, aling book lang po ang nagsasaad ng exactly nag-record ng sukat ng panahon kung kailan po tatagal si Jesus Christ sa kanyang kamatayan at muling hanggang sa muling pagkabuhay po. Saan sa mga aklat sa Old Testament na siyang ginagamit na Biblia nung panahon ng New Testament era po or nung first century gagaya ng panahon ni na Pablo, mapapansin natin walang iba na nag-record ng nabuhay si Jesus Christ ng ika-third day sa kwento ng mga typology sa lumang tipan. Walang iba, yun lang po ang Book of Jonas o ang aklat po ni Jonah na nag-record ng 3 days and 3 nights na siyang kinote mismo ni Jesus Christ sa kanyang pagtuturo doon sa harapan ng mga Pariseo na siyang ginagamit din ngayon ni Pablo sa mga taga-Korinto upang ipaunawa na yung nangyari kay Jonas ayon sa scripture or sa Old Testament at ito po ang patotoo na si Kristo nga ay totoong namatay at muling nabuhay. Gaya ng na-record sa event na nangyari kay Jonah sa Book of Jonah na na-record sa scripture or sa Old Testament Bible na ginagamit ng mga early Christian po na yan. Nung panahon na first century po, nang hindi pa natatapos ang mga aklat sa New Testament. Kaya malinaw po, sabi dito sa next slide. Sabi po, Paul was alluding to Jonah as the type of Christ who died in the belly of the fish or the great fish and was caused to rise from the dead by God. Ayon dun sa Jonas chapter 2 verse 6. On the third day, because in Paul's time, there was no other scripture that talk about resurrection on the third day except the book of Jonah.
Yun lamang pong Book of Jonah ang nag-record ng measurement na merong 3 days and 3 nights na siyang allusion na ginagamit ni Pablo na na-resurrect si Kristo sa loob ng after ng 3 araw or sa ika-third day na resurrect po ang anak ng tao after po mailibing. At yan po ang nangyari kay Jonas na siyang nangyari din kay Jesus Christ po. Na siyang ginamit din ni Kristo sa harapan po ng mga Pariseo. Sabi dito sa next slide po. Sabi, the death and resurrection of Jonah on the third day was his sign and the sign of Jonah. Kaya malinaw po sa Mateo 12:39. Anong sabi po ni Kristo diyan? Sa Mateo 12 verse 39. Before mag verse 40. Basahin natin yung Mateo 12 verse 39 po. Natapwat siya'y sumagot at sinabi sa kanila, isang lahing masama at mapangalunya ay humahanap ng isang tanda at hindi siya bibigyan ng anumang tanda kundi ng tanda ng propeta Jonas. Ayan po, marinaw po. Si Propeta Jonas ang ginamit po ng Diyos sa harapan ng mga Pariseo na nagdududa sa kanyang pagiging Misaya na naka-prophecy na mamamatay ayon po sa prophecy ng Old Testament. Malinaw po, sabi ni Jesus Christ, ang sign o ang tanda ay ang nangyari po kay Jonas. Malinaw po. Yung nangyari kay Jonas ay yun ang mangyayari kay Jesus Christ. Kaya doon po na-realize ng mga Pariseo na siya nga ang Bisaya. Kasi kung hindi ang gagamitin ni Kristo kung yung nangyari kay Jonas ay wala lang, kung isa lamang story na isang event lamang na kinain ng isda, after nun wala na. Isang event lang na bigla lang kinain at niluwa ng isda, na isang miraculous daw ayon sa mga story na naririnig natin. Pero yung nangyari pala kay Jonas ay yun mismo ang sign or tanda na pinakamahalaga para po sa mga Hudyo nung time na yan na maunawaan nila, ganun din tayo. Na maunawaan natin na totoong namatay ang anak ng Diyos o ang anak ng tao na nagkatawang tao po dito sa gitna po natin. Kaya malinaw, sabi dito, became the sign of the true Messiah because he died and lived again on the third day, ayon po sa sulat nga ni Pablo at sa sinabi ni Jesus Christ sa harapan ng mga Pharisees or ng mga scribe po ng time. Sa next slide po, kung ating makikita, ito po yung chart ng typology. Medyo po maliit pero papakita pa rin natin. Ito yung chart na ginawa natin about sa typology ng nangyari kay Jonas at nangyari kay Jesus Christ. Same event, ang sukat, 3 days and 3 nights sa loob ng belly of the fish. Same din po kay Jesus Christ na 3 days and 3 nights sa loob po ng heart of the earth. Ibig sabihin po, yung nangyari kay Jonas, ayan din ang nangyari kay Jesus Christ. Typology po ang tawag dyan. Yung nangyari sa Old Testament na event ay pinoforeshadow yung reality na magaganap sa New Testament or sa panahon ng Messiah or ni Kristo po. Yan po ang nangyari. Nangyari po nung panahon ni Kristo taong 31 AD sa prophecy ng Daniel 9 na si Jesus Christ ay mapapako sa kalagitnaan ng Sanlinggo taong 31 AD at yan po ang nangyari. Webes, nag-start ang counting po ng 3 days and 3 nights. Kasi merong mga nagsasabi, brother, Yes. ito daw pong 3 days and 3 nights ay kailangang eksakto daw na 72 hours, sabi ng iba na mga Sabbath keeper at Adventist din, na nagsasabi na si Kristo ay napako daw ng Miyerkules at hindi daw Biyernes. Kasi kinocompute nila ng exactly na 72 hours ang 3 days and 3 nights. Pero kung titingnan po natin, ang salitang 3 days and 3 nights ay isa pong idioma sa panahon ni Jesus Christ. Pag sinabing idioma or idioms, pag sinabi pong 3 days and 3 nights, inclusive reckoning po siya. Nang ibig sabihin lang, sinasakop niya ang 3 araw, not exactly 72 hours. Basta ang ibig sabihin lang ng 3 days and 3 nights, 3 araw ang sinasakop po niya. Ibig sabihin 3 umaga at 3 gabi or 3 days sa panahon natin ngayon na tinatawag. At not exactly 72 hours. Kasi nga kapag kinompute natin 72 hours mula ng linggo ng resurrection paatras ng 3 days na 72 hours, papatanga naman ng Miyerkules yung kamatayan daw ni Kristo. Kung i-compute natin ng exactly na 72 hours. Pero hindi po, kundi inclusive reckoning. Na ibig sabihin mula po Webes, mula po Biyernes, Sabado, Linggo, 3 araw. Inclusive reckoning. Not exactly po 72
hours. Pero nag-start yung counting, Huwebes na po ng gabi. Nung mag-start po si Jesus Christ manalangin sa Garden of Gethsemane, nag-i-start na po ang counting ng inclusive reckoning na 3 days. Kasi nga po sa biblical calendar, kapag naglubog ang araw, automatic another day na yon. Pero sa Yes. Roman calendar, pag-i-start ang day nila, ano pa Alas po, 12. 12, alas 12 pa. Pero nauna 12 sa midnight. Jewish, nauna sa biblical calendar. Kaya paglubog ng Huwebes ng araw, ng paglubog ng araw doon, Huwebes, automatic start na yon ng counting. Gabi ng Huwebes. Kaya from yung half ng Huwebes ng gabi hanggang mag-Friday, yun yung first night and first day. Tapos Biyernes uli, pagdating ng Biyernes hanggang Saturday, first night, first day hanggang Sunday, first night and first day. Inclusive reckoning po. Bali 3 days po lahat yan. Not exactly na 72 hours. Kasi kapag 72 hours talagang eksakto, lalabas Miyerkules na pa ako si Kristo at hindi Friday. Gaya ng ina-argumento ng ibang Adventist sa ibang bansa at ibang Sabbath keeper din po na nakikipag-argue about dyan. Pero malinaw po, Friday po napako si Kristo at namatay sa inclusive reckoning ng 3 days and 3 nights. At siyang nangyari din kay Jonas. At mapapansin po natin, after po ng 3 days, na-resurrect po si Jesus Christ. Mula po saan? Sa libingan. Kagaya ni Jonas, siya po ay na-brought up or ibinangon, isinampa mula po sa hukay. Ibig sabihin, na-resurrect po si Jonas. At after po ng 3 days, anong nangyari po kay Jonas? Wala na po siya sa loob po ng tiyan ng malaking isda. Isinuka po siya or iniluwa ng isda doon sa dalampasigan, pabalik uli sa lugar kung saan yung direction papunta uli ng Nineveh na tinatakasan po ni Jonas. Kaya mapapansin po natin, ganoon din nangyari kay Jesus Christ. After ng 3 days, bago magbukang liwayway ng Sunday or unang araw ng Sanlinggo, ay iniluwa na po si Jesus Christ ng lupa mula po sa libingan. Na-resurrect po si Jesus Christ after po ng 3 days or sa ika-third day, sabi ni Pablo. At pagkaluwa po kay Jesus Christ sa libingan sa first day, nag-start na po yung tinatawag na counting ng first fruit sa seremonya po ng mga Israelita or ng mga Hudyo. Ano po yung first fruit? Diyan na po magka-counting ng 50 days hanggang mag-Pentecost. Pero si Jesus Christ po, anong nangyari po kay Jesus Christ after po ng resurrection? Gaano pa po siya tumagal dito sa lupa after po niyang ma-resurrect nung Sunday? Ilang araw pa po siya tumagal sa lupa nakasama ng mga alagad na pinatutuhanan niya na siya po ay muling nabuhay. Ilang araw po siya tumagal dito sa lupa bago siya muling umakyat po sa langit. Kung mapapansin po natin, umabot po siya ng 40 days pa po. Nanatili pa po si Kristo dito ng 40 days before po siya umakyat sa langit after po ng 40 days. Bakit po siya tumagal ng 40 days? Susundin po niya ang nangyari kay Jonas sa typology. Ano po ang nangyari kay Jonas? After po niya na isukal ng malaking isda, dinala po siya sa Nineveh at doon po siya mangangaral sa loob po ng ilang araw sa aklat po ni Jonas. Ilang araw po si Jonas nangaral po o tinawag ng Panginoon na siya po ay magproklama doon sa lupain ng mga Ninevites or sa lugar po ng Nineveh. Umabot po ng 40 days si Jonas po doon po sa kanyang pangangaral sa lugar po ng Nineveh na siyang ipoforeshadow sa reality fulfillment sa panahon po ni Jesus Christ. Kaya po si Jesus Christ mananatili pa po ng 40 days before po siyang umakyat sa langit after ng resurrection po niya. Same po nang nangyari kay Jonas. May 40 days sa typology sa nangyari kay Jonas. Meron din 40 days event sa panahon po ni Jesus Christ sa fulfillment po ng reality po ng typology ni Jonas. Ganun po ang nangyari. Same po. Kaya yung nangyari kay Jonas sa Book of Jonas, exactly the same sa typology, sa reality ng nangyari kay Jesus Christ. Tinupad po ni Jesus Christ ang nangyari kay Jonas sa prophecy or sa typological prophecy po. Same po na 3 days and 3 nights, same din po na merong 40 days na binabanggit po dyan sa Book of Jonah at saka sa New Testament sa panahon po ni Jesus Christ. Kaya kung babasahin po natin sa aklat po ng Lucas 11 verse 30, anong sabi po ni Lucas about sa sign
ni Jonas sa Lucas 11 verse 30. Sapagkat kung paanong si Jonas ay naging tanda sa mga Ninevita, ay gayon din naman ang anak ng tao sa lahing ito. Ayan po. Hindi lang po para sa mga Hudyo naging tanda si Jonas, kundi ganun din po sa mga Gentile or sa mga Hintil po, gaya ng mga Nineveh or ng mga Ninevita or mga Ninevites na naninirahan po sa lugar ng Nineveh. Na yun pong nangyari kay Jonas, yun po ang pinakamalaking sign sa gitna po ng mga Ninevites na mga Hintil or non-Jewish people o mga hindi po mga Hudyo. At yun po ang palatandaan or sign ng anak ng tao sa generation po ng mga Hudyo, ganun din sa generation ng mga Ninevites at tuto pa rin po yan ni Jesus Christ sa New Testament. Kaya po, pagdating sa bagong tipan, ang ebanghelyo po ay kailangang ikalat sa lupain ng mga hintil at yung nangyari kay Jonas at yung nangyari kay Kristo sa cross, yan po ang sign sa gitna po nating mga hintil na inabot po ng message about sa kamatayan at muling pagkabuhay po ng anak ng Diyos or ng anak ng tao na nagkatawang tao po sa gitna natin. At yan po ay si Jesus Christ na ang typology ay si Jonas na yun ang pinaka naging sign. Kaya sa New Testament, ang greater sign po natin ay sino po? Ang anak ng tao, si Jesus Christ. Kung para po sa mga Yes. Hudyo, si Jonah ang sign, sa atin ang sign po si Jesus Christ, yung nakamatayan Yes. at muling pagkabuhay po niya. Yun po yaan. Kaya kung naunawaan lang po sana ito ng maigi, yung nangyari kay Jonas ng mga Hudyo, baka po nakilala nila ang Misaya ng maigi. Pero hindi nga, kasi nga masyadong sarado ang puso ng mga Hudyo, ng mga iskriba nung time po na at ng mga Pariseyo. Kaya kahit tinuro na ni Jesus Christ, ang nangyari kay Jonas ay kakaunti lang talaga ang nakakilala na siya ang Messiah. Sana ganun din sa panahon natin ngayon, wag nating kalimutan na yung kamatayan ni Kristo at muling pagkabuhay, yan po ang greater sign na mas higit kay Jonas. Yan po ang sign sa mga hintil or kagaya doon sa Ninevites na mga hintil po. Yan po ang totoong sentro ng Book of Jonas. Ang makilala natin ang Messiah na namatay at muling nabuhay. Yan po ang pinaka-center message ng Book of Jonah at hindi po ang tradition na kinamulatan natin na parang kwentong pambata lamang na kinain ng isda at isang milagro na hindi daw namatay sa loob ng tiyan at muling at niluwa. Ganun lang yung ating naririnig sa kwento. Pero kung uunawain nating maigi about yaan sa kamatayan at Yung, muling pagkabuhay si Jesus Christ po. Yun yung center message niya yes. sa Book of Jonah. Napakaganda po ng message about kay Kristo at hindi about kung saan lang, kundi kay Kristo mismo nakapatungkol ang Book of Jonah po. O yung napakaikling Book of Jonah na hindi gaano binabasa na book diyan sa Old Testament na napakaganda pong basahin. Yun po. Okay. At dito So, nga yun, okay, sige po. yun nga po, brother, na hindi nga ganong pinapansin ang aklat ng Jonah kasi nga napakaiksi. Pero kung ate pong papansinin, talagang maliwanag sa pagpapahayag o pagpapaliwanag regarding po sa nangyari sa buhay ni Jonah. Yung kamatayan ni Jonah ay may kumbaga katuparan din sa buhay ni Kristo, no? Buhay ni Jesus Christ. So yung mga kwento-kwento na hindi namatay sa loob ng tiyan ng isda, kwentong ano lang po pala yan, no? Kumbaga kwentong Catholic. kathang isip lamang, Influence ng Catholic. impluwensya lang ng sa ibang mga ngaral, lalo na sa mga Roman Catholic, no? Na pinapaniwala nila yung tao na si Jonah ay hindi namatay doon sa loob ng tiyan ng isda. Pero napakalinaw naman po, no, na talagang si Jonah ay namatay sangayon sa ating binasa sa Jonah 2 verse 6 up to 7. At may katuparan sa buhay ni Jesus Christ.
So maliwanag po yan mga kapatid. So ate pong batiin ng ate pong mga kapatid na sumusubaybay. Kay Joel Suerte is watching. Thank you for watching. Kay Brother Nimrod Miloria Peral, thank you for watching. Salamat sa inyo pong panonood. So, i-continue niyo po, brother. Okay po. Sa next slide. Yung last slide before mag... Okay po. Ayan. Bigyan din natin ng konting focus yung about sa death Yes. ni Jesus Christ. Kasi nga, dahil po sa mga doctrine na kumalat sa iba-ibang denomination ng Christian, especially sa doctrine po ng Nicene Trinity or ng Tritheism or Trinity, iba-ibang version nila dyan ng dalawa ang pinaka-main version ng Trinity po kasi Catholic Trinity at yung sa version ng Adventist na Trinity. Pero the same, nire-reject nila. Kasi sa concept ng Trinity, merong one God, sa Godhead, yung isang Godhead, binubuo daw ng 3 person. At itong 3 person na ito ay pare-parehong co-eternal, co-equal. Pag sinabi po natin co-eternal, ibig sabihin pare-parehas po silang merong inherent na sariling underived na life. Ibig sabihin pare-parehas silang immortal. Kaya kung pare-parehas po silang immortal kasi co-equal sila or co-eternal po sila sa Godhead, ang tanong, paano namatay ang tinatawag nilang God the Son sa Trinity kung pare-parehas eternal? Kasi hindi po pwedeng mamatay ang eternal na deity or God na tinatawag nila. Kasi sa concept ng Trinity, si Jesus Christ po ay God the Son ng Godhead. At yung pagiging niyang Son of God, role lang po yan or metaphor. Ayon po sa Adventist, kung babasahin niyo po sa position paper nila sa Biblical Research Institute po sa Andrew University sa Adventist, ang yung salita daw pong Son of God ay metaphorical lang po yun. Ibig sabihin hindi talaga actual na Son of God si Jesus Christ, kundi ano lang po yun, title ng pagiging yung nung God the Son po na yan, anong siya po ay magkatawang tao. Kaya sa konsepto ng Trinity, lumalabas po si Jesus Christ na sinasabi ng Biblia ang namatay sa cross. Sa concept ng Trinity ay hindi po talaga namatay ang anak ng Diyos. Kundi kung may namatay man sa cross, human nature ang namatay. At kung ang namatay ay Yes. human at hindi mismo ang Son of God, paano tayo maisasalba ng tao na namatay? Kasi nga, yun ang turo nila sa concept ng Trinity. Pero malinaw sa Bible. Kung uunawain natin ang nangyari kay Jonas sa typology, kung paano po namatay si Jonas at napasa panganib po sa eternal death, sabi ni Jonas doon sa chapter 2 verse 6, yung paglalarawan niya na forever, na tila siya ay namatay doon sa loob po ng doon sa belly ng fish. Ganun pa mangyari kay Jesus Christ. Na si Jesus Christ din po ay napunta rin po sa panganib na siya po ay tuluyan po mawala. Kasi nga ang kabayaran po ng kasalanan, sabi sa Roma, diyan po sa Roma 6:23, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kabaliktaran po nun ay yung eternal life. At ang eternal death naman, ang kabayaran po ng kasalanan. Ayon po dyan sa, kung babasahin natin sa Rome, basahin nga po natin para sigurado. Sa Roma 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ayan po. Kung atin pong hello po. Narinig pa po ako? Opo, continue brother. Okay po. Kung mapapansin natin, ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. Ang equivalent po doon sa verse sa Roma 6:23, nabanggit yung salitang eternal life. Ibig sabihin yung death na tinutukoy doon ay eternal death. Kasi yun talaga ang magsasatisfy sa hinihinging justness or of justice doon sa law of God, na ang kabayaran po ng kasalanan ay eternal death o yung second death na tinatawag sa book of Revelation. Ibig sabihin yung mararanasan po ni Jesus Christ na kamatayan doon po sa heart of the earth, sa sinasabi ni Mateo, ay talagang eternal death. Mapapasapanganib po ang anak ng Diyos sa tinatawag na eternal death or eternal non-existence. Kaya kung mapapansin po natin, ang anak ng tao ay totoong namatay. Gaya po ng nangyari kay Jonas po, na totoong namatay at hindi po isang metaphor ang nangyari po sa kanya. Pero kung i-adapt nga po natin ang doctrine ng Trinity, lalabas po hindi po aktual na namatay ang
Son of God. Kasi nga, ang Son of God sa kanila ay tinatawag nilang God the Son na immortal. Kasi nga, co-equal or co-eternal sa Trinity, sa Godhead po ang God the Son po nila. Kaya wala talagang namatay sa kanila sa cross na anak ng Diyos. Kundi ang namatay sa kanila ay human nature. Pero sa atin, malinaw sa Biblia na tinuturo, namatay po ang anak ng Diyos at muli po siyang nabuhay. At naranasan po ni Kristo yung tinatawag na eternal separation. Pero bakit siya nabuhay? Kasi po si Jesus Christ ay innocent lamb. Ayon po dyan sa Biblia, siya po ay isang kordero na nagilamang pong substitute nating tao at hindi po nagkasala si Jesus Christ sa kanyang buhay. Ayon dyan sa Biblia. Dahil hindi po nagkasala si Jesus Christ, deserve po niya na ma-resurrect uli after ng third day. Ayon nga sa prophecy. Kaya nangyari po, na-resurrect po ang Son of God after po niyang makaranas ng eternal death doon po from nung Biyernes ng hapon na nung siya ay malagutan po ng hininga, na gaya ng nangyari kay Jonas na tila forever yung kanyang kamatayan pero na-resurrect din po sa tulong ng Panginoon. Kaya malinaw po, sa tulong ng nangyari kay Jonas, mauunawaan po natin na si Jesus Christ sa typology ay totoong namatay ang Son of God at hindi po ang metaphor lang na Son of God ang namatay sa doctrine ng Trinity or iba pang doctrine na nagtuturo na malabo about sa pagiging Son of God ni Jesus Christ. Kaya nga sabi dito ni Ellen White, medyo maliit po yung chart, hindi gaano makita, pero i-ano lang po natin ng kaunti. Sabi nga ni Ellen White dito, diyan po sa chart, sabi niya dito, about sa kamatayan po ni Jesus Christ. Sabi niya, humanity died, divinity did not die. Anong ibig sabihin po noon nung sinabi na yun ni Ellen White? Sabi ni Ellen White, yung humanity, yung human nature ni Jesus Christ ay namatay. Pero sabi dito ni Ellen White, divinity did not die. Anong ibig sabihin niya doon? Ibig sabihin, tinutukoy niya yung substance ng pagiging yung bumubuo sa kanya bilang Son of God na galing po sa God the Father po niya o sa kanyang Ama. Sapagkat sa Biblia po, walang iba na immortal, yun po yung Father. At makikita natin yung substance ng Father na siya ding nature ni Jesus Christ sa kanyang divine nature. Yung nature po na yun ay hindi po yung kayang mamatay kasi nga immortal. Pero paano po namatay yung Son of God kung hindi kayang mamatay yung nature po na yun o yung substance po na yun na inherent ni Jesus Christ bilang Son of God. Malinaw po, sabi ni Ellen White dito, deity suffered and sunk under the agonies of Calvary. Nilinaw po ni Ellen White. Sabi dito sa chart, medyo maliit lang. Sabi ni Ellen White, deity suffered and sunk under the agonies of Calvary. Totoo pong namatay ang deity ni Jesus Christ bilang Son of God. Pero hindi yung God the Father ang namatay. Kundi ang namatay po ay si Jesus Christ, yung pagiging Son of God po niya. Talagang nawala po ang Son of God sa moment po na yun. Nung si Jesus Christ po ay malagutan ng hininga. Namatay yung humanity, yung human nature ni Jesus Christ. Ganon din yung kanyang divine nature ay, sabi ni Ellen White, suffered and sunk. Ibig sabihin, naghirap at nagsunk po. Pag sinabing sunk, lumubog. Kagaya po na nangyari kay Jonas, yung nangyari kay Jesus Christ po. Namatay po ang anak ng tao ayon sa sulat ni Ellen White or sa spirit of prophecy natin. At hindi po yan isang metaphor lamang yung nangyari kay Kristo. Totoong literal na namatay at literal din na na-resurrect. The same kay Jonas. Namatay at na-resurrect mula sa hukay or sa libingan ng mga patay po. At yun lang po at marami pong salamat. Sa mga sunod, i-discuss natin yan dahil komplikado kasi yung about sa kamatay ni Jesus Christ. Madaming argument or mga issue Yes. dyan na pwede natin pag-usapan. Pero dito lang sa pinag-usapan natin about kay Jonas, malinaw naman na si Jonas po ay namatay at muling nabuhay. Na siyang ginamit ni Kristo na sign para sa mga Hudyo na si Kristo ang Mesaya ay totoo ngang mamamatay at muling mabubuhay. Na siya namang great sign na sinasabi ni Lucas para sa ating mga hintil at gaya ng mga taga Nineveh. Yun po ang the great sign sa atin
na totoong namatay at muling nabuhay si Kristo. At yun ang dahilan kung bakit tayo ngayon ay may pag-asa sa eternal life na nawala sa atin. Na kay Kristo po, nabigyan tayo uli ng pag-asa sa buhay na walang hanggan po. Yun lang po at maraming salamat. Nawa po sana ay patuloy nating aralin ang Book of Jonas at yung message nito. Hindi lang yung kwento. Kasi baka sa surface lang tayo ng kwento, nagbasa ng Book of Jonas, pero hindi yung message ng book mismo ang inunawa natin. Kailangan yung message ang ating kunin at unawain sapagkat si Kristo po ang sentro nito. Yun lang po at maraming salamat. Okay, maraming salamat Brother Bernard sa inyo pong pagpapaliwanag tungkol sa ating pong topiko na may kinalaman sa buhay ni Jonas at siya namang katuparan sa buhay din ni Jesus Christ, ano? So napakalinaw ng pagpapahayag o pagpapaliwanag tungkol sa kamatayan ni Jonas. So wag po tayong magpaniwala sa mga ate pong naririnig na si Jonas daw ay hindi namatay sa ilalim ng isda, Brother Bernard. Yan ang sinasabi ng ibang mga ngaral. Pero sa pagpapaliwanag at ating pong napakinggan na paghayag tungkol sa buhay ni Jonas ay talagang napakalinaw na si Jonas ay namatay. Hindi po siya buhay sa ilalim ng tiyan ng isda. Sa ngayon sa ating mabasa sa Jonas 2 verse 6 up to 7. So kung sakaling meron kayong mga katanungan, mga kaibigan at mga kapatid, huwag po kayong magatubiling magtanong. I-type niyo po sa ating pong comment section para ating pong mabigyan ng kasagutan sa tulong ng Panginoon ng inyong pong mga katanungan. Magandang gabi po. Pastor Ruel Batuto is watching. Thank you for watching. Sa lahat ng ating pong mga kapatid na sumusubaybay, kay Elder Jico Nugda Kubo o Jico Boko, good evening po sa lahat. Magandang gabi din po sa lahat. Sa lahat ng nanonood sa ating pong live, paki-share na lang po sapagkat may kasabihan, sharing is caring. So yun po mga kaibigan at wala na pong nagtanong, Brother Bernard, siguro sa sunod na gabi, tayo po ay magpapaalam. Siguro hindi tayo makapag-live pero si Brother Bernard live pa rin doon sa ating pong Facebook page na The Last Trumpet. At meron lang po tayong bibisitahan sa malayong lugar, Brother Bernard. So, maraming salamat mga kaibigan at mga kapatid sa inyo pong patuloy na panonood at walang sawang panonood sa ating pong programa. So, para po sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin kasama ng ating pong partner. Tayo po ay manalangin para sa pagtatapos. Mang Banal, maraming salamat po muli sa programa na amin pong isinagawa at sa mensahe po na nagmumula po sa inyo na aming tinalakay patungkol sa buhay ni Jonas at patungkol po sa inyo pong bugtong na anak na si Jesucristo na aming naunawaan ang kanya pong kamatayan at muling pagkabuhay sa tulong po ng typology sa nangyari po sa aklat ni Jonas. Nawa po ay magsilbi itong aral sa mga nakikinig na maibahagi din po nila ang patungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay sa kaligtasan na ibinigay po ng inyo pong bugtong na anak. At ganoon din po sa gabing ito ay hinihiling po namin na ang inyo pong patuloy na patnubay, ang siya pong ang manguna, ang inyo pong presensya, at ganoon din po ang inyo pong mga pagpapala ay patuloy po na lumago sa bawat isa po na, sa amin at palakasin po ang pananampalataya ng bawat isa na nanghihina sa pananampalataya po. At kayo po ang tanging makakagawa nito at kung wala po kayo ay hindi po kaya ng aming mga sarili. At ganoon din po sa aming mga kahinaan, pagkukulang, mga pagkakasala ay patawarin po kami sa gabi po ito at sa mga oras po na ito. At ang lahat po ng ito ay amin pong idinadalangin at ipinapasalamat po sa pangalan ng aming personal na tagapagligtas na si Yesu Kristo. Amen. Amen. So, last na mensahe, Brother Bernard.
Maraming salamat po at magandang gabi po sa atin at patuloy pa rin po tayo sa live bukas at sa mga sunod po na araw. Antabay lang po tayo doon sa page na The Last Trumpet po. Okay po, maraming salamat Brother Bernard sa pangalan na lang ng ating pong dakilang Diyos at sa buong puwersa ng Seventh-day Adventist Church Local Conference or Iglesia Adventista del Séptimo Día. Mula po sa kinaroroonan ng aking pong partners sa Tigbinan, Camarines Norte at mula po dito sa aking kinaroroonan sa National Capital Region headed by Pastor Blas Flores at saka sa parting Norte, Pastor Banda, sa parting Calabarzon, Pastor Roel Batoto. Ito po ang inyong pong mga abang lingkod na magsasabi, mapalad ang bumabasa at nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad sa mga nangasusulat doon sapagkat ang panahon ay malapit na. Purihin ang Diyos. God bless us all.